maayo ang nangahitabo dito nga panahon. Ug ang isa na nga ilahang kalagutan sa Ginoo is gi-forsake nila si Lord atong nga time. Gibiyaan nila si Lord para lang sa isa ka Diyos-Diyosan nila. Then, all the time, when the time nga na-realize na ni Jeremiah nga God will supply his needs and he allowed God to examine every part of his life, he surrendered all to God. And that time, niana si Jeremiah sa iyong kaugalingon. Nag-concentrate siya sa mga katawhan sa ato ang buhi nga Dios nga mag-share sa pulong sa Dios. Nga gusto po ni Jeremiah katong nga tayo nga paghuman sa Ginoo nga gi-examine sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Jeremiah concentrating on the people to return to God and to change their life. Gusto po ni Jeremiah atong nga time katong nabago na ang iyang kinabuhi, ang iyang una-una, ang iyang kasing-kasing. Dito po nakaano si Jeremiah ang iyang compassion siya sa katawhan sa tuang buhi nga Dios nga i-change po ang ilang life, nga mabago po ang ilang kinabuhi, nga mubalik na sila sa tuang buhi nga Dios. Inato na ang compassion nga nakita nako sa kinabuhi ni Jeremiah. The work of God is the work of Jeremiah. Ang trabaho sa Diyos, gitrabaho po ni Jeremiah para lang sa iyang kaymayaan. Therefore, he diligent work in the Lord. Grabe kayo ang pagtrabaho ni Jeremiah atong nga time nga nabalaan na niya kung unsa kagamhanan ang Diyos. Siya nagtulang nga tinuod ang Diyos, pero dili siya mutuong nga gamhanan ang Diyos. Pero katong time nga na-realize niya nga ang Diyos dili lang tinuod kundi mo supply pagin sa iyang mga pagpanginahanglan. Dito siya pwerte niyang dugdog sa pagwali sa iyahang sa katawhan sa ato ang buhi nga Dios. Dito nabalaan ni Jeremiah nga gamhanan ginang ato ang buhi nga Dios. Muna, sometimes karon sa ato ang generation, we are like Jeremiah nga naay pagduha-duha sa ato ang kinabuhi. Muna nga, kung makita na to sa atong kalibutan, pangutan uli mo, mutuo kag Dios, oo, mutuo kag Dios. Kung ano na mo, kinsa man ang Diyos, mauto siyang nagpalansang sa krus. Anto ding halang. Pero kung susihon gidi mo, kinsa man gid ang Diyos sa imo ang kinabuhi. Pero si Jeremiah, natubag na niya. It is a great blessing to know him kay siya ang nakabalo sa iyang ugma. Kaysa wala palang gihulma si Jeremiah sa verse 5, sa wala palang ka sa tiyan sa imong mama, sa wala palang ka gihulma sa tiyan sa imong mama. Ako na anay plano kanimo, ako magpadakon na diha kanimo. Ug ikaw puto ang gisultihan sa Dios. Wala ka kabalo sa imong ugma, wala ko kabalo sa kuang ugma. Ang Dios nakabalo sa imong ugma. That's why si Jeremiah bibalik siya sa Dios. Gisurrender niya ulit ang iyang kinabuhi at tubangan sa tuang buhi ng Dios. The great blessing that we receive in the Lord is Jesus Christ. This generation, amen. The great blessing that we receive in the Lord is Jesus Christ. Kinsay mo tuo? Amen. Dapat natong tuuhon din na nga ang dako mapanalangin natong nagdawat karon sa tuang kinabuhi is mao si Jesucristo. That's why to know God is a great blessing because of His Son, Jesus Christ. Praise God. Life is boring without knowing Christ in your life. Kinsay mo agri, ana? Walay lang niya ang kinabuhi kung wala ka kaila kang Kristo. Diha sa imong kinabuhi. Amen? Walay lang niya ang kinabuhi kay nganuman. He is everything and we are nothing. Amen? Praise God. Muna, we need to know Christ in our life. We need to acknowledge God in our life. We need to acknowledge Christ in our life. Amen? I tell you, my brothers and sisters, nga sa tuwang kalibutan karon, ang mga katawhan, sa kuwang giingon gaina, there are many people in this world nga wala pa nakailak sa tuwang buhi nga Diyos. Oo, nailhan nila muna ang Diyos nga nagpuyo sa langit. Muna ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Pero kung imuha lang tanawon, yes, mutuo sila.
Pero wala sila'y personal nga relasyon sa tuang buhi nga Dios. Kung tanawon nimo ang imong palibot, makapangutana ka, nakaila kaya na siya kay Kristo? So the great blessing that we receive in the Lord is Jesus Christ. Kay nganuman, kay nakaila na ta kay Kristo. And dili lang sa mga unbelievers, but also to the Christians, to the believers. There are many Christians who serve God, but they don't have also an intimate relationship in the Lord. Dagan kayong mga Kristohanon nga misimba sa Dios. Dagan kayong mga Kristohanon nga mutalag-talag Bible, pero ang pangutana, naka-accept ba kay Jesus Christ? Isa ka pastor nga nag-ingon, there are many young people nga adlaw-adlaw kadala og Bible sa ilang mga eskwelahan, pero walay klaro ang relasyon atubangan sa tuang buhi nga Dios. Muna, makita nato sa tuang generation karon, there are many people who do not know who is God in their life. Muna karon dapat natong ila-ilahon kung kinsa bagid ang Dios sa tuang kinabuhi, kung kinsa bagid si Kristo sa tuang kinabuhi, ug nganong ilhon man nato siya sa tuang kinabuhi, ug nganong i-accept man nato siya sa tuang kinabuhi. He is the perfect Son of God. Amen? The perfect Son of God, the wonderful, the Counselor, the Prince of Peace, the beginning, the end, the mighty God, the everlasting, the justifier, the healer, the provider, the Prince of Peace, and the Savior of your life. Mauna ang Dios nga imuhang gialagaran karon. That's why naakakaron kabuntagon. That's why naakakaron nga naminaw sa pulong sa tuang buhi nga Dios. Jesus Christ came into this world as a form of like a servant. Muna nga katong nga time nga nag-worship ko kay Lord, heart of a servant ang kanta. Anak ko nga unsa ngano di ay heart of a servant ang gihatag ni Lord? Unsa di ay ang naa sa kasing-kasing sa usa ka sulugoon. Jesus Christ came into this world as a form of like a servant. He came into this world not to be served. Niadto siya nini kalibutan na iyang gihubo ang iyang hingari kanang iyang pagkasiya, iyang pagkaharianon para lang muadto nini kalibutan na para lang sa imuha o para lang sa akuha. He came into this world as a form of like a servant. He came into this world not to be served, but to serve. Aron serbisyohon ka ang hari nagserbisyo sa imuha. When the time nga si Jesus Christ nabuhi, when the time nga si Jesus Christ namili na sa iyang mga disciples, iyang kiserbisyuhan ng iyang mga disciples o kanang mga tanan nga nagsunod na mga katawan. Ang tanan nga na mga balatian, iyang kipangayo, bisan dili siya doktor, siya ang healer sa imuhang balatian. Bisan siya dili teacher, pero nagatudlo sa pulong sa tuang buhi nga Dios. Inaanak ang great si Lord sa tuang kinabuhi. He came into this world not to be served, but to serve. Iyahakang iserbisyuhan. Hantod dikto sa iyang kamatayon sa cross. Muna ang gugma sa Dios sa iyang kinabuhi. Nganuman nga si Jesus Christ niadto niining kalibutan nga magserbisyo sa atoa. Makita niyo siya sa Mateo chapter 20 verse 28. He came into this world not to be served, but to serve. Nganuman nga nag-adto siya nining kalibutan to serve you, to give His life a ransom. Nag-adto siya nining kalibutan aron serbisyuhan ka. Nag-adto siya